Ayun, I know that nagwo-worry ka, di ba? Nagwo-worry ka about the prop firm shutting down. So, ang dami na, no? Funded, nag-start yan lahat sa ano. Teka lang, kumukuha kasi ako donut eh. Wait lang. Sorry. Am I too close? Ayun, so nagwo-worry ka na nagsasarado bukas na yung ano, yung mga prop firm. So, huwag kang maglala. Because nasabi ko nga dun sa kabila kong video is the prop firm business model is an evergreen model. Ano ba ibig sabihin kasi ng evergreen model, di ba? Meaning kasi noon, yung business model na yon will stay kasi dahil that will be a very lucrative model for investors dun sa mga gustong mag-start ng startup is sobrang lucrative niya that hindi siya mawawala and kung may magsasarado man at magbubukas na prop firm, kung may magsasarado man, may magbubukas at magbubukas na prop firm, di ba? And kung titignan mo kasi, we have prop firms na matatagal na. We have the FTMO, the 5 years, na almost 2 dekada nang nandiyan dyan, di ba? Ang kaya lang naman nagsasara-sara tong mga ganito because dahil nga we are actually in the parang uh, tama yung ano yung birthing pains baga alam mo yun parang ito yung birthing pains ng prop industry, 'di ba? Kasi sa sobrang dami din naman kasing naglalabasan na prop firms, 'di ba? We tend to have prop firms na may mga malicious intent din naman, 'di ba? Yung tipong makapag-start lang, 'di ba? Alam mo 'yon, yung mga negosyong hindi naman talaga negosyo, 'di ba? That doon. So, the regulations na pumapasok ngayon is yung mga regulations na sinasabi nila bawal to, bawal yan. Those are essential for the longevity ng industriya natin. Kung wala ito, mas lalo tayong mas lalo tayong malilintikan. Kasi number one, kung wala yung mga ginagawa nila ngayon, if they're not cracking down on the prop firms, ang mangyayari doon is dadagsain lang tayo ng ano, dadagsain lang tayo ng mga scammers. Tingnan mo sa Pilipinas, 'di ba? Wala tayong regulation sa forex, wala tayong regulation sa ano, natatanging SEC lang. And wala, tingnan mo, puro scammer, 'di ba? Puro ano, walang kahit anong professional uh, professional level of forex trading dito sa Pilipinas. Tuloy, tignan mo nangyayari ngayon, 'di ba? Puro ang lumalabas sa ating mga feed is mga scams, 'di ba? Alam mo, regulations is hindi yan para sa gobyerno, ideally, di ba? Regulations are there para tayo ay protektahan as traders, di ba? So, relax lang kayo. So, ngayon, siguro, kung medyo nagwo-worry ka talaga, and medyo masakit pa yung pagkawala ng account mo sa Funded Pips, sa ano ba yan, yung MFF, sa Funded Engineer, or sa the True Forex ones, magpahinga ka muna siguro. Alam mo yun. Part naman kasi yun talaga ng buhay. Part naman yun ng ano. And ang maganda nga dyan, you don't have to, ano eh, you don't have to para problemahin yun. Because, ang gagawin mo na lang is just wait, you settle muna doon sa mga nangyayari ngayon. Parang, hintayin mo muna ano bang maging nangyayari. Alam mo yun. Pero, ayun nga, the proper trading model is an evergreen model, di ba? So, relax. Diba? Kung ayaw mo muna mag-trade, naguguluhan ka, get off the charts, get off the trading seed muna, alam mo yun, do something else. Diba? And balik ka na lang kapag medyo nag-settle down na. Kasi medyo nagpapanik yung mga tao, di ba? Medyo nagpapanik na, hala, paano na yan? Because maraming traders sa ano na, they become professionals as prop firm traders, which is hindi naman yung parang magandang path talaga. Eh syempre medyo nagpapanik sila, sabi paano pag wala na, paano pag don't worry, it's parang ano lang yan, parang parang essential, alam mo yun, very essential na siya ngayon because
dahil sa dami. Hindi naman siguro essential. Basta, alam mo yun, evergreen model siya na one way or another, companies will come and go, pero the model will stay, di ba? So, ayun. Yes, medyo pangit yung nangyayari kasi, di ba? Pero okay lang din naman kahit naman dumami ang kompetensya mo or kumonti ang kompetensya mo. Eh, ang maganda sa trading is ikaw lang naman mag-isa, 'di ba? Regardless of sa dami ng traders, regardless sa dami ng ano, ng 'di ba? Ikaw pa rin mag-isa, 'di ba? So, okay lang, 'di ba? So, ang matitip ko lang sa siguro just take a break, 'di ba? 1 month muna, relax ka muna diyan, 1 month, 'di ba? Tapos balik ka na lang kapag medyo maayos-ayos na, may mga balita na, 'di ba? Ayun. Relax. Doon na tayo. Hmm.